Buksan ko natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 2. Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 2. Ganito po ang pagkasulat sa Kapitulo 2 sa talatang 1. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. Alam niyo ang ating Panginoon, istulang, hindi niya pwedeng sarilinin ang mga pagkakataon nung siya'y narito. Ibig sabihin, kahit pribado niyang buhay, hindi niya na-enjoy. Wala siyang pribadong oras na masasabi na mas marami na gusto niyang gawin. Dahil kahit nasaan man siyang lugar, pag narinig ng mga tao, alam niyo na ang nangyayari. Siya po ay nilalapitan, siya po ay talagang hinihingian ng tulong na parang gobernador, parang mayor, na may ayuda. Pag nakita nila si Jesus, parang, wow, ito na yung ayuda. Amen. Minsan ganun tayo pag mayroong government official na dumating. Ito na, may ayuda. Lalo na pag nakakita kayo ng kontraktor, ito na, yung sinasabi nila. So dito sa talatang 2, ang sabi ng Biblia, nung dumating ang Panginoon at siya'y pumasok sa isang bahay, ang sabi ng versikulo 2, maraming nagkatipon nung dumating ang Panginoon. Ang ibig sabihin niya, expected na. Sabihin natin lang, expected na. Expected na na darating ang Panginoon sa bahay na yun. Wow! Tumingin kayo sa paligid, mga kapatid. Yung bilang natin ito, Presby, Casimiro, 2 years from now, kukulangin na itong auditorium na ito. Hindi dahil kung sino yung mangangaral, hindi dahil kung sino yung tatayo rito, but you know what? We are all gathering in this place with a single expectation that something good is about to happen. And I'm telling you, it's not all about the preacher. It's not all about the leaders behind me, but it's all about Jesus. We are expecting Him. Kaya dapat yung level ng expectation na yan, nandyan hanggang sa matapos ang gawain. Ang lahat magsabi nga na. Pero nyo, nag-travel kayo ilang oras para makarating dito. Pero yung ilang mga kapatid, kahit may bagyong uwan, na alam nyo, mamarating at istulang buong Pilipinas ang sabot niya, pero hindi nakahadlang. Sila yung anuhan. Dahil alam natin na may takoy ng Diyos sa hapon ito, sa ating kalagitnaan, because our expectation is of the Lord Jesus Christ. Nandun yung expectation natin. Kaya ibig sabihin niya, kung dumating si Christ, dumating si Jesus sa bahay, nandun na yung mga tao. Sabihin natin na nandun na sila. Ang sabi ng Biblia, na ano ba't hindi na magkasya? No room for anybody. No room for a single visitor. No room. Amen. Wala nang lugar para sa ilan. Kahit sa pintuan pa. Wow. Hanggang pintuan puno. And then ang sabi ng Biblia, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. Then in verse 3, at sila'y nagsinating, eto ngayon, na pistulang may dumating. Sabihin natin lahat, may dumating. May dumating. Na itong mga dumating na ito, ay may dalang isang lalaking lungko na buhat-buhat ng 4 na tao. Yan ang senaryo. And then in verse number 2, 4, at nang hindi siya
sa kinaroroonan ni Jesus sa bahay nito ay kanilang binakbak at tinanggal nila ang bubungan ng kanyang kinaroroonan, yung bahay ng kinaroroonan ni Jesus, tinanggal yung bubungan ng bahay at ang nagtanggal yung 4 na lalaki na buhat-buhat yung isang may sakit na lungkot na maaari ito'y kanilang kaibigan, maaari ito'y kanilang kamag-anak. At ang sabi ng Biblia, at nangyari kanilang natanggal yung bubungan, ay ibinaba nila. Sa Tagalog, malalim kasi yung Tagalog ng Biblia. King James talaga eh. Inihukus. Sinabi inihukus, ako mismo, marunong ng konting Tagalog, pero para sa akin, napakalalim doon, Pastor Pat. Na yung simpleng Tagalog ay ito, ang ibinaba nila. Ibig sabihin, may lubid silang dala. May tali silang dala. At habang sila nandun sa bubungan, unti-unti nilang binababa sa lubid na hawak nila itong lumpo na ito na kasama nila upang makarating sa kinaroroonan ni Jesus. Ang magandang balita ay ito. Sabihin natin ha, magandang balita. Talakang 5, at pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya. Sino rito may pananampalataya at nasa bahay? Mula harap hanggang likod, istulang tayo lahat ay may pananampalataya. At ang sabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon sa lumpo, nung nandun na siya sa kanyang harapan, anak, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen. And then in verse 6, ngunit mayroon doong nangaupong ilan sa mga eskriba at nagsasabi sa kanilang mga puso, bakit nagsasalitang tao ito ng ganito? Tinutukoy nila si Jesus. Siya ay nagkakasala laban sa Diyos, namumuso. Yan ang ginamit ng Tagalog. Ibig sabihin, yung narinig nila na binigkas ni Jesus laban sa Diyos, dahil sabi nila, sino ba ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? Di ba Diyos lang? Dahil ang nakikita nila ay misulang tao lang. Hindi nila nakita na ang tao na nagsasalita at nagpatawad ng kasalanan ng mundo, siya rin ay Diyos. Amen. And then in verse 8, at pagkaunawa ni Jesus sa kanyang spirito na sila'y nagsasalita sa kanilang sarili at nagtatano-tano bakit siya nagtatawad ng tao sa kanyang kasalanan, ang sabi ng Panginoon, bakit ganyan ang inyong iniisip sa inyong puso? Talatang 9, ang sabi ni Jesus, ano ba ang mas mabilis? Ano ba ang mas madali? Ano ba ang mas magaan? Sabihin ko sa lumpong ito na patawad ng iyong kasalanan? O ngayon, sasabihin ko sa kanya, anak, pinagaling ka na, tumayo ka, lumakad ka. At ang sabi ng Panginoon, upang maunawaan ninyo na ang anak ng tao, nang tinutukoy niya yung sarili niya sa kanyang pagkatao, ay meron din kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan dahil ang tinutukoy niya yung kanyang pagka-Diyos. At nangyari ito, at ang sabi ng Biblia, ang lumpo na ito'y lumakad, amen, bumangon, tumayo, lumakad, at umuwi sa kanyang bahay, at nagpatotoo sa kabutihan ng Diyos na ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay niya. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Guys, ito po ang pangalan ko sa ating lahat sa hapon ito. Sa maikling panahon. Sabihin natin lahat, maikling panahon. Alam kong malayo pang pinanggalingan ninyo at hindi naman tayo rito mananatili hanggang bukas. Hello? Maaaring iniisip nyo hanggang anong oras kaya ito? Taga Manila pa naman ito, taga Luzon. Taga-ano pa naman? Mahaba-haba siguro mensahe niya. Promise. Sabihin natin lahat, promise. Ako po'y marunong din huminto na mangaral. Pagtapos na po ako. Amen. Yan ang promise ko sa inyo. Okay? Palakpak sa Panginoon!
ayusin na natin yung naawit dahil mga bago na yung inaawit natin, Pastor Jong. Alam niyo yung mga dati nating awit, ano yun? Ha? Together again. Alam niyo ba yun? Sino lang alala yung awit na yun? Ay, hindi yung awit ng sanglibutan. May awit din tayo together again. Ano yun? We're together again, just praising the Lord. We're together again. Sing with me. In one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Magsama-sama tayo na magpuri sa Kanya. Wave your hands! Magsama-sama tayo at magkaisa. Mayroong magandang mangyayari, mayroong
natin ang honor and recognition. Dahil iniisip natin, baka ito may dalang ayuda ito. Kaya palakpakan natin. Baka ito may dalang. Ano yung mga hindi tutulog sa akin? May dalang? Atat! Baka may dalang ano ito? Ayuda kung ano pa. Kaya sige, palakpakan natin. Pero alam niyo ba mga kapatid, maraming beses, disappointed tayo. Pero itong kakaiba, pag pinalakpakan ko si Jesus, pag binigyan mo ng honor, ang Panginoon, once you honor Him, once you give Him praise, once you worship Him and thank Him, He will never let you down. Hindi ka uuwing luhaan. Hindi ka uuwi na bagsak ang balikat mo. Hindi ka uuwi na parang ang nalugi. Hindi ka uuwi mga kapatid. Na walang dala. Dahil pag ang Panginoong Jesus ay nasa pamamahay, something good is going to happen. Nais kong pinatag ang pinakapundasyon ng mensahe ngayong hapon para maunawaan nating lubos ang kahalagahan ni Jesus pag siya'y nasa ating mga pamamahay. Alam natin na sa panalakak, mistulang ito ay mga pasimula pa lamang ng earthly ministry ng ating Panginoon na nangyari ito. Hindi pa ito nagtatagal ang kanyang ministry. Nang ibig sabihin, ang mga tao sa paligid, kasama ang mga paresyo, kasama ang mga sadosyo, kasama ang mga eskriba, at lahat mga kapatid na mistulang sumusunod sa kanya, at may mga pagkakataon na nandun na sila sa bahay kung alam nila na darating si Jesus. Sila pong lahat ay merong limitadong unawa kung sino si Jesus. Hindi pa nila lubusang nakikilala ang Panginoon. Katulad dito sa talata, katulad dito sa istorya na nabasa natin, na mistulang, na misunderstood, na mga eskriba ang ginawa ng Panginoon sa taong lungkot na yun. Nagkaroon ng pagtatalo, nagkaroon sila ng napakalalanging question mark sa kanilang isipan kung bakit ito sinabi ni Jesus at kung bakit niya ito ginawa. Dahil ang turing nila, ang unawa nila kay Jesus ay tao lang. Pero pwede ko magsabihin sa inyo lahat sa hapon ito, kung nagdanais ka ng milagro sa buhay na ito, hindi ito kayang gawin ng tao. Kung nagdanais ka ng kagalingan sa hapon ito sa iyong karamdaman, hindi mo kayang gawin ng tao. Kung ikaw ay nananalangin ng pagbabago sa buhay na ito, na hindi ito kayang gawin ng mundo, na yung kinaroonan, hindi ito kayang gawin ng tao. Diyos lang ang nakakagawa ng lahat. Now, itong si Jesus, alam natin mula sa mga salita ng Diyos, siya yung Diyos na nagpahayag sa lahat. Nang ibig sabihin niya, pumarito siya, hindi sa kalagayan bilang Diyos, dahil hindi natin siya makikita sa kalagayan Diyos, dahil siya Espiritu. Siya mistulang hangin. Okay, ang bagyo ay mistulang hangin din. Pero kanina nakikita sa screen ng Pag-asa, si Bagyong Uwan, kahit hangin, napicturan nila. Diba? Yung bagyo, hangin naman talagang bagyo. Kaya pag may mga mahahangin dyan, magbalik ka. May bagyong dala. Kumapit ka na. Baka matangay ka. So ito, si Jesus sa kanyang kalagayan Diyos, pag pumarito
Mistulang hinatulan siya. Mistulang na misunderstood siya. Pero si Jesus bilang Diyos at tao sa kanyang pagkatao. Alam niyo ba na mayroong malaking kaibahan? May mga pagkakataon na siya'y nagsasalita bilang Diyos sa kanyang pagka-Diyos. At may mga pagkakataon siya'y kumikilos din at gumagawa bilang tao sa kanyang pagkatao. Amen. Kaya hanggang ngayon, yan ay malaking palaisipan ng mga tao maging sa panahon natin. Kaya nga, pag itinataas natin si Jesus na nasa ating bahay, na nasa ating pamamahay ngayon, ang sabi niya, oh, tao lang yan, hindi yan Diyos. O kapatid at kaibigan, nagkakamali ka, si Jesus ay hindi ng tao, siya rin ay Diyos. Sabihin sa kanyang pagkatao, yes, may pasimula siya sa kanyang pagkatao. Kaya sabi ng ilan, kung siya'y Diyos, bakit siya'y pinanganak? May Diyos bakit pinapanganak? Magandang tanong. Hallelujah. Pero bilang Diyos, mga kapatid, siya'y walang pasimula at siya'y walang wakas. Amen. Yung kanyang pagkatao isinilang, may pasimulan mo. Na ito pa sa kanyang pagkatao, limitado siya. Limitado siya sa lahat ng bagay na katulad din natin bilang tao. Limitado siya, hindi siya pwedeng nandito, mamaya nandun din siya, o ngayon nandito siya, at sa oras ito ay nandun siya, no? Limitado siya sa stage, sa kanyang pagkatao. Limitado siya sa kanyang pinaroonan, sa kanyang pagkatao. Pero bilang pagka-Diyos niya, anong sabi ng Biblia? Saan man naroon ang dalawang tatlo na nagkakatipon sa pangalan ko, ako'y nandoon sa kanilang nadagitan. Sa pagkatao niya may limitasyon. Sa pagka-Diyos niya wala siyang limitasyon. Amen. At ang sabi pa ng ilang kung siya'y Diyos, bakit nagutom siya? Meron bang Diyos na nagugutom? Kapatid, tama sila. May tama talaga. Pero si Jesus ay hindi lang tao. Yes, sa kanyang pagkatao nagutom siya. Pero pasahin ng Biblia, sa kanyang pagka-Diyos, anong nangyari? Pinakain niya ang libo-libong mga tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Kung kulang siya, Pastor Casimiro, kulang yung 5 tinapay at 2 isda sa isang kusog-kusog na tao. Kulang yan. Kulang yan, kapatid. Maghahanap ka ba ng burger? Maghahanap ka ba ng chicken joy? Kulang yun. Pero anong ginawa ni Jesus bilang Diyos? Hallelujah. Hinibay-hibay na yung tinapay at ibinigay sa mga alagad. At laking kulang ng mga alagad. Dahil habang ito'y binibigay nila sa libo-libo mga katao, hindi na uubos yung tinapay. Paano ang tanong, Pastor, paano nangyari yun? Ang Biblia kaya, hindi ka habang na ipaliwanag kung paano na napakain yung libo-libo mga katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Pero sapat na nabasa natin na lahat sila ay nabusog. At hindi lang sila nabusog, kundi sumobra pa. Sumobra pa ng 2 kain, yung 2 isda at 5 tinapay. Anong tawag dyan, kapatid? It's a miracle, Father. It's a miracle! Sa pagkatao ni Jesus, siya'y namatay. Pero sa kanyang pagka-Diyos, pinuhay niya ang kanyang katawang lupa. Pagkatapos ng 3 araw, sa kanyang pagka-Diyos, ay sinalita niya, He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sa kanyang pagkatao, siya'y
lumapit kayo sa akin, kayong mga nangangapagod at nangabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Palakpak sa Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Balikan natin ang mga teksto na ating nabasa. Nung si Jesus ay pumasok sa loob ng bahay ngayon sa Capernaum, ang balita ay biglang sumabog. Sa totoo lang, hindi pa siya dumating sa araw ngayon. Pinag-usap-usapan na sa barangay, sa syudad na yon, na darating si Jesus. Kaya no wonder why, nung dumating si Jesus, Pastor Casimiro, ang bahay na pupuntahan niya ay napuno na. Wala nang maupuan. Parang ngayon, wow, pinati lahat, wow. Ang gandang tanawin. Yung ganitong tanawin, maaaring sinasabi natin, wala nang maupuan. Ako, problemang malaki. Yan ang magandang problema. Hindi naman lahat ng problema kaya pangit. Ha? May mga problemang maganda. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ibig ko sabihin, yung problema yan ay magre-resulta ng pagpapala. Ang problema yan ay magre-resulta ng milagro. Ang problema yan ay magdadala sa iyo, amen, sa paanan ni Kristo. So nung dumating ang Panginoon, puno ng bahay, halos wala nang maupuan, at ang sabi ng Biblia hanggang sa mga pintuan. At itong dumating na pangyayari, may dumating na 4 na lalaki. At sabihin na lang natin ng 4 na kalalakihan, ito'y magkakaibigan. Dahil ang ginawa nila, kung hindi sila magkakaibigan, hindi nila ito pwedeng gawin ng gano'n. Dahil kung magkakaibigan kayo, pwede kayong magkasundo. Tanungin mo yung katabi mo, kaibigan ba kita? O kaaway? Dahil kung tunay na kaibigan, nagkakaisa, kadalasan ng isipan. Amen. So ito'y misulang magkakaibigan. At ang dala nila ay isang taong lumpo. Nang ibig sabihin niyan, hindi makalakad. Dahil kung makalakad siya, hindi na siya piluhan. Amen. Ang lalim ano? Lumpo kaya pinuhat. At itong lumpo na ito na pinuhat ng 4 na mga magkakaibigan, nung narinig din nila na si Jesus ay naroon sa loob ng pamamahay ng bahay na ito sa Capernaum. Mga kapatid, doon pa lang sa kanto, kumamot na sa ulo yung magkakaibigan. Paano tayo makakapasok sa loob ng bahay? Oo, nandun si Jesus. Pero paano? Sa pintuan pa lang, ang dami ng nakatayo. Nag-usap-usap siguro, nag-business meeting yung 4 na magkakaibigan. Anong gagawin natin? Sabi nila, mag-eleksyon tayo. Sino mag-book ng motion? May mag-second demotion pa yan. So sa madaling salita, mga kapatid, bago sila nakapag-isip, na iuwi na lang yung lumpo. Alam nyo, ang basa ko dito ito. Itong lumpo na ito, nabuhat-buhat ng 4 na lalaki nung dumating sila sa bahay na yun, ay mistulang isa rin nila kaibigan. Dahil hindi nila ito gagawin kung hindi nila ito kaibigan o mahal sa buhay. Amen. Ang lahat ay magsabi nila. Amen. Yes, alam natin yan sa buhay na ito kaya, di ba? Mahalagang bagay yung relasyon. Dahil kung hindi ka related sa isang tao, hindi ka magmamagandang loob. Hindi mo siya paglalaanan ng panahon. Hindi mo siya halos ilalagay sa listahan na tatanggap ng ayuda kung may ayuda. Pero pag kaibigan mo, dati na kung mahal mo sa buhay, iisipin mo siya sa mga panahon ng pangangailangan at iisipin mo siya sa panahon ng mga pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil kaibigan, kumahal sa buhay. Sa itong ginawa ng 4 na magkakaibigan, mga kapatid, nung hindi sila
Grabe, grabing plano, grabing diskarte. Mga kapatid, amen. Alam nyo, pag may kabigatan ka sa isang mahal sa buhay, pag may pagmamahal ka sa isang kaluluwa na nangangailangan, gagawin mo kahit ang mga bagay na hindi mo iniisip na pwede mong gawin. Amen. Gagawin mo kahit ang mga bagay na misulang mahirap. Dahil alam mo na ang kailangan niya ay si Jesus. Alam mo na hanging si Jesus lang ang pwedeng makapagpagalin, makapagligtas, at makapagbago ng buhay niya. Kaya ginawa nila, umakyat sila sa bubungan. At ang nangyari na nga ay ito. Ang sabi ng Biblia, tinanggal nila yung bubungan. Wow! Buti na lang yung may-ari nakikinig kay Jesus. Dahil kung hindi nakikinig yung may-ari, alam na this. Wala. Tatawag na ng barangay official. Tatawag na ng 911. Tatawag ng police. Bakit? Eto, may mga tao, sinisili nila yung bahay mo. Kaya buti na lang yung may-ari kasamang nakikinig doon sa pangalan ni Jesus at nakafocus siya sa mga pangangaral at pagtuturo ni Jesus. At maaaring nakigulat din ng may-ari noong pagkatapos na bakbakin yung bubungan sa itaas. Ang ginawa ng apat na magkakaibigan, may tali silang dala at ito ang ginamit nila upang ibaba yung kama na doon ay maaaring doon ay nakahiga yung kaibigan na binuhat nila. Mula doon sa ibaba, dinala nila sa itaas at muli na nilang ibinaba doon sa pangalan ni Jesus na kanyang kinaroroon. At alam natin ang istorya dahil napasa natin habang ito'y ginagawa nila. Mga kapatid, mistulang pag inisip ko ito'y wala sa libro. Sabihin natin lahat, wala ito sa libro. Walang protocol kung ginawa nila. Maaaring pag sinisip ko ito, grabe kung ginawa ng magkakaibigan. Sinira nila ang programa ni Jesus. Sinira nila para nilang serbisyo habang nangangaral sa Jesus. Mistulang, hindi ito tama. Alam nyo, pag may programa tayo, mistulang ayaw natin masira yung programa. Dahil pag may programa tayo, gusto natin by the program tayo. Program number 1, program number 2, hanggang sa matapos yung program number 5, saka natin isusunod yung program number 6 hanggang number 7 kung meron pa. Na pag ito'y na-bypass yung programa natin, gusto lang iniisip natin, nako, masisira ang takbo ng gawain. Masisira ang takbo ng serbisyo. Pero makinig kayo, pag si Jesus ay nasa pamamahay. Marinig niyo ko, pag si Jesus ay nasa loob ng pamamahay, itabi mo yung programa mo. Itabi mo, mga kapatid, yung agenda mo. Itabi mo yung plano mo. Itabi mo ang lahat ng iniisip mo. At hayaan mo na ang programa ni Jesus ang mangyari at matupad. Kapatid at kaibigan, oh hallelujah, ang pinakamagandang programa ay ang programa ng Diyos sa buhay natin. Ang pinakamagandang programa ay ang programa niya sa pamilya, ang programa niya sa ministry, ang programa niya sa buhay natin. Kaya madalas, may mga pagtitipon tayo na mistulang may mga protocols pa nga tayo eh. So hindi natin tinatanggal lahat yan. Kailangan natin may programa tayo. Don't get me wrong, I'm not against program. I'm not against agendas. I'm not against formality. I'm not against protocols. We all need those things. Kailangan natin ang lahat ng iyon. Dahil hindi naman pwede na pagdating ng mga gawain ay para-para tayo. Para-para ba?
Kung sino aawit, bahala na kung sino tutugtog. Ha? Kung sino yung makaramdam umawit, siya na yun. Kung sino yung makaramdam tutugtog, siya na yun. At kung sino yung makaramdam ng mga ngaral, wag na lang. Diba? Ha? Hindi ganoon ang United Pentecostal Church. Hindi ganoon ang mga simbahan natin. Palakpakan natin ang ating mga pastors. O iyan ka ng ating mga pastors sa ating samahan na dapat organisado ang gawain, organisado ang serbisyo, organisado ang programa, organisado ang mga manunugtog, organisado ang mga awit, at lahat ng mga takay sa likod ng pulpito ay kailangan alam nila ang kanilang ginagawa. That is how organized we are in the body of Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero ito gusto kong maunawa natin. Kahit gaano maganda ang ating pagka-organisa, kahit gaano maganda ang ating programa, wala pa rin pwedeng pumalit sa gayang gawin ng Panginoon sa gitna ng ating programa, sa gitna ng ating pagka-organisa. Dahil kung wala si Jesus sa pamamahay, walang silbi ang pagka-organisa ng bahay. Kahit napakagandang programa sa pamamahay, kung wala si Jesus sa loob ng pamamahay, walang silbi ano bang programa. Kaya si Jesus, nung nangyari ito, kung nakita niya yung lumpo na biglang dumating sa kanyang harapan, ang sabi siguro ni Pedro, then St. MC, naku po, disgrasyang malaki. Ha? Sinigundahan naman siguro mga kapatid. Ha? Ni Santiago. Naku po, napulabog si Jesus. Nasirang momentum na mensahe ni Jesus. Kaya maaaring nandun na siya sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo. Pero mga kapatid, hindi ko na-distract si Jesus. Amen. Para sa Panginoon, okay lang ito. Amen. Para sa Panginoon, ito yung pagkakataon para ma-demonstrate niya na hindi lang siya tao, kundi siya rin ay Diyos. Kaya nga, ang nangyari ito, mga kapatid, ang buong bahay biglang tumahimik. Parang ganyan, biglang tumahimik. Na kahit 5 duling, sabi nga sa Tagalog, may 5 ba na duling? Ano yung duling? Pag pinitawan mo, pag huminto tayo lahat dito at walang nagsasalita at iibig, pag naghulog ako rito ng piso, anak ko'y, maririnig lahat. Ganun katindi yung katahimikan nung dumating yung lumpo doon. Parang biglang tumahimik ang pamamahay. Gusto lang binabantayan nila yung gagawin ni Jesus. Kung magagalit siya, kung babaguhin niya ang direksyon ng mensahe niya, at ibabaling niya ang galit niya dito sa sumira ng programa, sumira sa protocol. Pero laking gulat nila dahil nakita ng Panginoon itong lumpo na ito. Basahin niyo sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, anak, ang kasalanan mo ay napatawad ka. Alam niyo mga eskriba, hindi sila nagulat. Mga kapatid, sa pasimula ng mensahe ni Jesus. Pero nagulat sila nung narinig nila na pinatawad ni Jesus yung kasalanan ng lumpo na ito. Na maging ang mga alagad, sinira na ng mga magkakapatid o magkakaibigan na apat yung programa. Pero para sa Panginoon, pinatawad pa niya yung lumpo. Right. Oo naman. Sabi natin na, huwag naman. Kakaiba talaga
hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng sirain ang loob ni Jesus. Kahit anong sitwasyon meron ka. Dahil magandang balita ito ang nakakapag-attract actually sa paningin ng Panginoon ay pag may pangangailangan na dumating sa kanyang presensya. Kaya nung dumating ang lungko na ito, mga kapatid, ay mistulang ginamit ni Jesus ang pagkakataon. Ito yung pagkakataon na sabi ng Panginoon, ito yung hinihintay ko. Dahil yung mga tao na doon siguro sa loob ng bahay sa oras na yun, mistulang ang gusto lang nila ay makinig. Ang gusto lang nila, mga kapatid, ay makaramdam na magandang pakiramdam. Pero itong lungko na ito na dumating sa paharan ng Panginoon, hindi lang para makarinig, kundi naroon siya dahil siya ay may pangangailangan. Pwede ko bang sabihin sa ating lahat, yes, maaaring tayo lahat dito ay nagsasabing, Pastor, hindi naman ako lungko katulad ng taong yun. Pero kung totoo, aminin man natin o hindi, tayo lahat sa hapon ito ay may mga pangangailangan. At ang mga pangangailangan natin, ito ang madalas na nagdadala sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Marami sa ating dito ang matagal ng mananampalataya. Balikan mo yung una at pasimula na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Paano ka nakakilala kay Kristo? Dahil ikaw ay may pangangailangan. Ikaw noon ay may sakit. Ikaw noon ay may karamdaman. Ikaw noon ay may problema. Ikaw noon, mga kapatid, ay may matinding pangangailangan. Ito yung nagdala sa iyo sa presensya ng ating Panginoon. And this is what attracts the Lord. At hanggang ngayon, God is being attracted with needs. Hallelujah. And I'm here to tell somebody na ang Panginoon hanggang ngayon ay ma-attract pa rin pag meron kang pangangailangan. Yes, kailangan niya, Pastor, yung ating palakpak. Yes, kailangan niya yung ating mga sigaw. But if you want God's attention, God is being attracted with our needs, with our situation, mga kapatid. Kaya kung ano man ang pangangailangan na dala-dala mo, you are at the right place, at the right time, for Jesus is in the house. Jesus is in the house. At ito, malapit na akong magtapos. Because I don't want to